Parang deja vu na naman ito. Isang 3 araw na espesyal na operasyong militar na nagsimula dahil sobrang kumpiyansa ng Kremlin sa kanilang tsansa ng tagumpay ay nagpapatuloy na ngayon sa halos araw na 1600. Dahil sobrang kumpiyansa ng Kremlin sa kanilang tsansa ng tagumpay. Sa unang tingin, ito ang lumitaw matapos ang pagpupulong nung nakaraang linggo ni na Pangulong Vladimir Putin ng Rusya at mga mataas na opisyal ng militar. Pero maaring hindi lahat ay gaya ng nakikita. May nakakaintrigang komento sa pagpupulong na maaaring magbunyag ng totoong layunin ng palabas. Tawagin natin itong lihim na pahiwatig ni Vladimir Putin. Kaya ngayon, gusto kong simulan sa pagtalakay ng mga bahagi ng pagpupulong na pinakanapansin ng Western media. Pagkatapos, maglalaan ako ng ilang minuto para i-fact check ang sitwasyon para malaman kung bakit iniisip ng marami na bumabalik si Putin sa dating ang gawi ng maling kalkulasyon. Pagkatapos, babalikan natin ang simula ng pananakop at aalalahanin kung paano ang isyu sa impormasyon ay mas institusyonal na problema kaysa kay Putin lang. Sa huli, susuriin ko ang mas mainam na paraan ng pagpapakahulugan sa nangyari sa pagpupulong kasama ang pagsusuri sa nabanggit na palatandaan. Simulan ko sa mga kamakailang pangyayari. Ang inspirasyon ng bagong talakayan ay ang pagpupulong ni na Putin at matataas na opisyal ng militar noong Hulyo 3. Sa unang tingin, layunin ng pagpupulong na talakayin ang lagay ng militar sa Ukraine, pero itabi muna natin ito hanggang dulo ng video dahil posibleng iba ang tunay na focus. Imbes na magbigay agad ng sarili kong interpretasyon, direkta ko munang sisipiin ang mahahalagang bahagi ng pagpupulong. Narito ang buod ni Putin sa sitwasyon. Subukan ninyong huwag madistract sa kanyang maayos na kuko habang ginagawa natin ito. Simula ngayong taon, napalaya ng puwersang Ruso ang 133 pamayanan at nakuha ang kontrol sa mahigit 3,000 kilometro kwadrado ng ating teritoryo sa Donbas at Novorossiya. Ang Novorossiya ay ibig sabihin ay bagong Rusya. Nakakatuwang gamitin ang ating sa pangungusap na iyon. Si Valery Gerasimov, Chief of Staff ng Rusya, ang sumunod na namuno. Noong Hunyo, 29 na mga pamayanan at kabuang 636 na kilometro kwadrado ng teritoryo ang napalaya. Dahil bigong magtagumpay sa labanan, sinusubukan ng rehimen ng Kiev na tawag nila si Ukraine na kumbinsihin ng kanilang kanluraning taga-suporta na nabawi nila ang inisyatiba at nagkaroon ng mahahalagang pagsulong. Para makamit ito, nagsasagawa ang rehimen ng Kiev ng kampanya ng impormasyon, itinatampok ang mga sinasabing tagumpay ng mga pormasyon ng AFU at itinatago ang mga teritoryong napalaya ng mga tropang Ruso sa paglalarawan sa mga iyon sa neutral na pananalita bilang napunta sa gray zone. Para sa mga mahilig sa mapa, may magandang representasyon tayo ng iniisip ng Rusya o gusto nilang isipin natin na kasalukuyang linya ng harapan. Magandang ideya ba na hayaan lang nakasabit sa pader ang mga mapang tumpak sa katotohanan? Malamang hindi. Hindi rin maganda na basta ilantad ang personal na impormasyon sa internet na madaling makita ng iba. Diyan papasok ang sponsor ng video natin ngayon, Incogni. Tutulungan kanilang labanan ang mga data broker na nangongolekta ng iyong address, trabaho, kasaysayan ng trabaho at impormasyon ng pamilya. Mali iyon sa script. Ang kinukuha nila ay public family records mo, hindi ang mismong pamilya mo. Sa anumang kaso, ito ang paraan para magkaroon ka ng kalamangan laban sa mga scammer at mga kahina-hinalang tao na gustong personal kang hanapin. May custom removal feature ang Incogni kung gusto mong gumawa ng sarili mong depensang linya gamit ang mapa. Ipadala mo lang sa kanila ang link at sila na ang bahala. Kaya bawiin mo ang iyong personal na datos sa pamamagitan ng pagpunta sa incogni.com/williamspaniel. Gamitin ang coupon code na William Spaniel, isang salita lang, para makakuha ng 60% diskwento sa isang taunang plano. Hindi tulad ng karamihan sa mga bagay sa video na ito, hindi yon isang panlilinlang o pagkakamali. Totoong tipid yon. Salamat muli sa Incogni sa pag-sponsor sa video natin ngayon. Balikan natin ang sinabi ng Rusya. Ang problema, gaya ng napansin mo, halos wala dito ang totoo at kahit yung koding katotohanan ay kailangan pa rin nating bigyan ng napakaluwag na interpretasyon. Narito ang datos ng palitan para sa unang 6 na buwan ng 2026. Ang datos ay mula sa Institute for the Study of War. Dapat kong banggitin na may iba't ibang pinagkukunan na maaaring magkaiba ang datos pero halos pareho ang kabuuang larawan.
Ang unang ilang buwan ay naging maganda para sa Rusya na tugma sa mga nangyari nitong mga nakaraang taon. Nagbago ang digmaan noong Marso dahil sa pagsasara ng Starlink at mas epektibong mga pag-atake ng Ukraine sa lohistika kaya natisod ang Rusya sa labanan. Nagpatuloy ang Ukraine sa pag-usad noong Abril at Mayo, ngunit muling nakuha ng Rusya ang inisyatiba noong Hunyo kahit bagya lang. Para maging malinaw, may katotohanan ang punto ni Gerasimov tungkol sa gray zone. Ang mga tracker na mas sensitibo sa galaw sa gray zone ay nakapansin ng mas malaking pagbabago sa mga buwang pabor sa Ukraine. Ipinapasa nila ang maliliit na pagpasok ng Russia na hindi naman kontrolado ng Russia mula Russia papuntang Ukraine. Tandaan, iba ito sa sinasabi ni Gerasimov dahil hindi ang pagkukupa ng Ukraine sa gray zones ang nagdulot ng mga pag-usad. Nililinis ng Ukraine ang mga gray zone na nailista ng mga mas sensitibong taga-subaybay sa kolum ng Russia. Kahit ano paman, wala sa mga kakaibang paraan ng pag-coding na ito ang nagbabago sa katotohanang nagbago ang momentum ng digmaan kahit sa isang bahagi lang ng labanan. Totoo, gaya ng ilang beses ko na ring nasabi, magkaiba ang takbo ng labanan depende kung nasa hilaga o timog ka. Mas maganda ang lagay ng Russia sa Donetsk at Luhansk habang hawak ng Ukraine ang inisyatiba sa Zaporizhia. Tiyak na hindi 600 at 36 na kilometrong parisukat ng teritoryong Ruso ang nakuha noong Hunyo. Malamang nasa 30 na ito at nagkakatugma na ang mga sistema ng pagkodigo dahil wala na ang Ukraine sa gray zone. Mas malaki ang pagkakaiba-iba para sa kabuuang mga pagbabago ngayong 2026 pero umaabot ito mula 73 hanggang 458 kilometrong parisukat. Pansinin na ang saklaw na yan ay malayo sa 3,000 sinasabing bilang. Dahil dito marami na ngayong usapan tungkol sa information bubble ni Vladimir Putin. Bago natin intindihin ang nangyayari ngayon, dapat nating balikan ang simula ng pananakop at ilagay sa tamang konteksto ang mga usaping ito. Ang pinakamalinaw na paliwanag sa pagsisimula ng pananakop ay ang hindi pagkakasundo ng Kyiv at Moscow. Hindi ito tungkol sa tamang bigkas ng una. Ito ay tungkol sa inaasahang resulta ng digmaan. Ito ang paksa ng isa sa pinakapinapanood kong video na ginawa ko ring peer-reviewed na publikasyon at pangunahing balangkas ng simula ng aking librong tungkol sa pagkaligtas ng Ukraine. Iyon ay isang komplikadong paraan ng pagsasabi ko na sa tingin ko ay astig ang trabaho ko. Sa madaling salita, ang mensahe na natatanggap ni Putin mula sa kanyang mga intelligence officer at militar na komander ay na magiging madali lang ang digmaan. Sa kabilang banda, naniwala ang Ukraine na may pag-asa kaya hindi sumuko si Zelensky sa negosasyon. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay mas may alam pa ang Ukraine tungkol sa sariling kakayahan militar ng Russia at napatunayan na nila ito sa pamamagitan ng patuloy na pag-iral ng Ukraine sa loob ng mahigit 4 na taon na. Karaniwan, nauwi ang usapang ito sa pagsusuri sa kakayahan ni Putin, hindi sa pagsisi sa mga otoritaryang institusyon. Alam ni Putin ang mga problema ng militar ng Russia, lalo na ang katiwalian mula sa panahong Soviet. Malawak nang naintindihan sa Moscow ang mga isyung ito pagkatapos ng digmaan ng Georgia at Russia. Naabot ng Russia ang mga layunin sa digmaan, ngunit ayon sa pagsusuri, hindi umabot sa inaasahan ang pagganap ng mga tropang Ruso. Dahil dito, nagkaroon ng mga inisyatiba laban sa korupsyon upang lutasin ang problema na naging katawa-tawa na ang mismong pinuno ng isa sa mga komisyong ito ay natanggal sa posisyon sa ilalim ng kahina-hinalang mga pangyayari. Paalala sa sarili ko, huwag gumala sa apartment ng kabit ko kapag may dala siyang mahigit $1 milyong na halaga ng mga mamahaling gamit. Noong 2022, nagkaroon ng sitwasyon na alam ni Putin na posibleng problema ito sa militar ng Russia pero hindi siya sigurado. Ito ay gawa ng mga institusyong otoritaryan. Delikado ipaalam sa lider kung di maganda ang takbo ng mga bagay dahil maaari kang mapahamak at baka humantong sa masasamang kahinat ng may kinalaman sa mga bintana. Samantala, ang media nakaraniwan sanang nagsisilbing panangga sa mga hindi ganong matinding problema na lumilitaw sa mga demokrasya ay sadyang pinahina ng gobyerno upang matiyak na mananatiling tahimik ang revolusyonaryong kaisipan. Kaya naman, si Putin ay malayong maging walang muwang. Nasa isang sitwasyon lang siya na maaari maranasan ng kahit sinong karaniwang otokrata kung saan alam niyang may problema at may ginagawang hakbang para lutasin ito, ngunit hindi niya alam ang naging resulta ng mga hakbang na iyon. Mabilis nating iusad ang panahon, ngayon naman ay ilang buwan ang lumipas.
Nakuha ni Putin ang sagot na uwi sa wala ang matatayog na inaasahan na baka 3 araw lang ang espesyal na operasyong militar. Kinailangang umatras ng Rusya mula Kyiv at hindi rin naging maganda ang pag-usad sa Eastern Front. Doon nagsimulang maglinis si Putin para ayusin ang mga isyu ng korupsyon. Lumipas ang mahigit kalahating taon bago nakapwesto ang bagong grupo at simula ng paglutas ng mga problema. Kapansin-pansin, nangyari ito matapos ang mga kontropensiba ng Ukraine sa Kharkiv at Kherson. Gayunpaman, ang problema rito ay hindi gaano tungkol sa mga tao, kundi mas tungkol sa mga istruktura ng insentibo sa ilalim ng otokrasya. Dumating ang bagong tauhan na nangangakong aayusin ang pagkakamali ng dating mga tauhan. Malinaw ang kanilang mandato at pamantayan para sa tagumpay. Pagkalipas ng 2 taon, nawala ang malinaw na pamantayan at sumunod na rin ang mga bagong tauhan sa dating autokratikong sistema. Ang mga natitirang problemang militar ngayon ay problema na nila. Ganon pa rin ang motibo nila gaya noong 4 na taon nang nakalipas na itago ang mga isyu kay Putin. Kaya posible pa ring nababasa ni Putin ang mga labis na positibong ulat tungkol sa digmaan. Mula, hindi ito kwento ng pagiging inosente ni Putin. Kwento ito na pwedeng maranasan ng kahit sino, pati na mga kasalukuyang diktador dahil sa insentibo ng kanilang sistema. Dahil dyan, kailangan na nating lumipat sa huling paksa nating ngayong araw kung totoo nga ba talaga yon. Kung babalikan ng pagpupulong na ito, mga mapa sa pader at katawa-tawang pahayag, wala talagang matibay na ebidensya ng information bubble kay Putin taliwas sa karamihan ng online na komento. Magbibigay ako ng 3 alternatibong paliwanag sa nangyayari sa pagpupulong na iyon. Maaaring ang pagpupulong ay para sa ating mga tagamasid mula sa kanluran. Ito ay disinformasyong propaganda na nilikha para baguhin ang naratibo na maayos ang lagay ng Ukraine ngayon. Malalaman mo kung bakit nila itinakda ang pagpupulong ngayon, lalo na't tumataas ang optimismo sa kanluran dahil sa tagumpay ng Ukraine sa direksyong Zaporizhia at sunod-sunod na atake sa oil infrastructure ng Russia. Dagdag pa rito, nagkaroon ng tawag sa telepono kay Trump kinabukasan. Kung iyon nga ang nangyayari, masasabi kong sayang lang ito sa oras ng lahat. Hindi ko alam kung may tumitingin kay Vladimir Putin bilang neutral na tagapagpasya kung alin ang maasahang impormasyon. Siguradong buo na ang desisyon ng taong ito kung susuportahan ng Ukraine o hindi. Ang pangalawang posibilidad, at ito ang mas tatayaan ko, ay isa itong palabas para sa mga tagapanood sa loob ng Russia. Sa tingin ko, palabas ang tamang salitang gamitin dito. Nakaka-camouflage na dumating si Putin sa pagpupulong. Hindi ito unang beses niyang ginawa ito. Ipakikita ko ngayon ang lumang B-roll niya habang ginagawa rin niya yon. Gusto ni Putin magmukhang mahusay na lider militar na gumagabay sa Federasyong Ruso tungo sa tiyak na tagumpay. Kung literal mong kitingnan ng lahat, ang pagpupulong ay parang pwede namang naging email na lang ito. At siguradong walang pangailangang militar para i-record dito, maliban na lang kung sinusubukan nilang paligayahin ako at ang walang sawa kong paghahangad ng mas marami pang B-roll. Pero hindi tulad ng kalakaran ng Western media, ang salita ni Putin ay may kabuluhan pa rin sa ilang bahagi ng publikong Ruso sa loob ng bansa at mahalaga ang timing dito. Ang digmaan ay nararanasan na ngayon ng mas maraming Ruso sa kanilang mga tahanan. Ang mensaheng sinusubukan iparating ni Putin ay naunawaan niya na may mga pag-atake na nangyayari sa internasyonal na kinikilalang teritoryo ng Russia. Naunawaan niya na ang mga mamamayang Ruso ay nakararanas na ngayon ng mga paghihirap. Gusto rin niyang malaman mo, mahal kong mamamayang Ruso, na hindi masasayang ang mga sakripisyong ito. Ang Rusya ay sumusulong patungo sa tagumpay sa loob ng Ukraine. Kailangan mo lang tiisin ng ilang taon ang 3 araw na espesyal na operasyong militar para magbunga ito. Pagbalik sa realidad, alam ni Putin na hindi totoo ang sinasabi niya. Ano bang gusto mong gawin niya? Sabihin sa publiko ng Russia na magulo na at hindi na kontrolado ng Kremlin ang sitwasyon. Narito pa ang isa pang sulyap sa proseso ng pag-iisip na yan, muli, direkta mula sa pagpupulong. Sinabi ni Putin, habang dumarami ang mga pag-atake ng kalaban sa ating sibilyang infrastruktura at syempre, ang pangunahing prioridad natin ay gawin ang lahat ng kinakailangan para maprotektahan ang mga pasilidad na ito at ang sibilyang populasyon. Habang dumarami ang mga pagtatangka nila, lalaki rin ang security zone na kailangang itatag natin sa kalapit na teritoryo. Lalo na dahil ang lugar na ito, tulad ng iba pang teritoryong napag-usapan, ay makasaysayang lupa ng Russia.
Mukhang makatuwiran lahat yan sa unang tingin kung tatanggapin mo ang palagay na ang Ukraine ay talagang Russia. Gusto kong bigyan diin ng totoong argumento rito dahil ito ang mahalagang palatandaan na nabanggit ko kanina. Habang dumarami ang mga pag-atake sa ating sibilyang infrastruktura, mapipilitan kaming magtatag ng mas malaking security zone sa kalapit na teritoryo. Walang saysay ito sa estratehiya, lalo na dahil sa limitadong kapasidad ng Rusya. Malinaw ito sa lahat, pati sa militar ng Rusya at kay Putin na alamang mahalagang bagay sa digmaang ito. Kung gusto mong itigil ng Ukraine ang pambubomba sa iyong infrastruktura ng langis, may dalawang opsyon ka. Ang isa ay sakupin ang buong Ukraine. Ang isa pa ay makipagkasundo sa pamamagitan ng negosasyon. Alam nating hindi kaya ng Russia ang una. Pinakamabuti para sa karaniwang Ruso na gawin na ng Kremlin ang huli. Gusto pa rin ituloy ni Putin kaya ginagamit niya ang issue sa Donbas. Kahit makuha pa nila ang mas malaking bahagi ng Donbas, hindi pa rin matutulungan ng oil infrastructure dahil kaya pa ring maglunsad ng Ukraine ng long-range missiles at drones mula kahit saan. Isa itong pandilin lang na maaring pabor o hindi pabor sa publikong Ruso. Siguraduhin ninyo ang Donbas para sa aming layunin at makikinabang din kayo sa gasolinahan. Hindi ito magandang argumento. Pinaka-stratehikong komplikado ang huling posibilidad. May insentibo si Putin na magbigay ng senyales sa mga tagapakinig sa kanluran na sobra ang kanyang inaasahan sa kalalabasan ng digmaan bilang paraan para makakuha ng kalamangan sa negosasyon. Isipin mong alam ng Ukraine ang inaasahang kalalabasan ng digmaan at ang mga espasyo sa kaliwat kanan ay nagpapakita ng kanilang gasto sa digmaan para sa Ukraine at Russia. Ang nasa pagitan ng dilaw at pulang linya ay mas mabuti para sa magkabilang panig kaysa magpatuloy ang digmaan. Gayunpaman, mapapansin mong may epekto sa hatian kapag pinili ang isang hangganan kaysa sa iba. Halimbawa, ang Ukraina ay gugustuhin talaga na ang magiging hatian sa dulo ay ganito, na malapit sa kung ano talaga ang tunay na pinakamababang katanggap-tanggap na posisyon ng Rusya. Pero isipin mong makumbinsi ng Rusya ang Ukraina na ganito ang pananaw ng Kremlin. Kung ganon, ang kasunduang inilatag natin kanina ay magiging hindi katanggap-tanggap para sa mga namumuno sa Moscow. Kung gusto ng Ukraina na makamit ang isang kasunduan, marahil kailangan nitong mag-alok ng ganito na sapat na mula sa pananaw ng Kremlin sa Espanya para maisakatuparan ng kasunduan. Mas mainam ito para sa Ukraina kaysa ipagpatuloy ang digmaan at piliting tapusin ito sa pamamagitan ng lakas militar para lang patunayan na tama sila at mali ang Rusya. Oo, napahiyan ni Zelensky si Putin, pero Pyrrhic victory yon dahil malaki ang gastos ng digmaan para makuha ang tagumpay. At dahil dito, pakiramdam ko kailangan kong ipaalala at imungkahi na marahil ay mas mabuti para sa ating lahat na huwag na lang pansinin ang anumang nangyari sa pagpupulong na yon. Pasensya na at nasayang ko ang mahigit 15 minuto ng oras mo. Sana kahit papano naging interesante ang estratehiya. Sige, dumiretso na tayo sa mga pangunahing punto. Maaring wala talagang malinaw na ideya si Putin sa kasalukuyang sitwasyon. Malamang, resulta ito ng autokratikong disenyo ng institusyon kaysa kawalang muwang. Mas mainam ituring ang pagpupulong bilang palabas sa media para sa kapakinabangan ng kung sino man, maging tayo, mga Ruso o Ukraine. Salamat ulit sa Incogni sa suporta sa ating video ngayon. Bisitahin ang incogni.com/WilliamSpaniel at gamitin ang code na WilliamSpaniel para sa 60% diskwento sa taunang plano. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like, share at subscribe. Kita tayo bukas. Mag-ingat ka!